Kopya ng banal na kasulatan ay samahan po ninyo ako sa Colossians chapter 1 verses 3 to 8. Colossians chapter 1 verses 3 to 8. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel, which is come unto you, as it is in all the world, and bring it forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth, as ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declared unto us your love in the Spirit. May the Lord bless the reading as well as the hearing of His infallible word. What am I thankful for? Kapansin-pansin po na malaking bahagi ng mga sulat ni Apostle Paul, gaya dito sa Colossians, madalas po nating makikitang magkakambal, madalas po nating makikitang magkasama ang kanyang mga panalangin at ang kanyang mga pagpapasalamat sa Diyos. Madalas po yan. Magkasama ang panalangin at pagpapasalamat. Ang ilang halimbawa po ng ganitong pattern ay mababasa natin sa Romans 1, 8-10 at ganun din sa 1 Corinthians chapter 1 verses 4-9, to name a few. Na mula po sa pagsasaalang-alang ng mga bahaging ito ng kanyang mga sulat, madali na po nating mahihinuhan kung ano ang tunay na mga pinagpapahalagahan ni Paul. In other words, kung ano ang laman ng ating mga panalangin, yun ang importante para sa atin. Marami po tayong pwedeng malaman tungkol sa tunay halimbawa na kalikasan ng pakikitungo at pakikipag-ugnayan ng isang tao sa Diyos. Marami tayong pwedeng malaman maging sa kanyang kaugnayan sa kapwa niya sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa kung ano ang laman ng puso niya na lumalabas naman sa kanyang mga labi sa panalangin. So marami ang sinasabi sa atin ng simpleng pakikinig sa ating panalangin. Sino ang Diyos sa Kanya? Sabi ko, pwede nating malaman kung paano niya tinatrato, ano ang pakikitungo niya sa Diyos, sa pananalangin niya. Sino ang Diyos sa Kanya sa paraan ng Kanyang pananalangin? Tinitingnan niya ba ang Diyos na isang sovereign God? Na siyang may control sa lahat? Ganun niya ba tinitingnan ng Diyos? Tinitingnan niya ba ang Diyos na tapat sa Kanyang mga pangakong Diyos pag nananalangin siya? Ganun niya ba tinatrato ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Lumilitaw yan sa mga sinasambit natin sa mga panahon ng panalangin. O ang Diyos ay parang isang genie na tinatakbuhan mo dahil naakala mong yung kailangan mo sa Kanya mo makukuha. Either way, lumilitaw sa ating mga panalangin kung ano talaga ang kalagayan ng ating puso. Halos ganyan din po pagdating sa usapin ng pagpapasalamat. Kung ano ang nag-uudyok sa isang tao upang may buong kasiglahan magpasalamat sa Diyos,
lalabas na yun din ang talagang mahalaga para sa kanya. What gets you excited? Sobra ba ang pagpapasalamat mo sa Diyos sapagkat may dumating na biyaya sa iyo financially, materially? Yung bang nag-uudyok sa iyo para sumigaw ng matinding pagpapasalamat sa Kanya? Hindi masamang pagpasalamatan yon, pero yun ba ang all and be all? So doon pa lamang mga kapatid, marami nang nire-reveal sa, for example, sa ating value system. O gaano po ba kahalaga para kay Paul ang pagpapasalamat sa Diyos? Ang sabi po niya, doon sa verse 3, Colossians 1:3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always. Gaano kahalaga ang pagpapasalamat? Praying always. Oh, better if we read that in ESV, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. So paano man natin nais basahin ang talatang ito, isa lamang ang malinaw: ang persistency ng prayer life ni Paul. Palagi siyang, palagi siyang nakadarama ng pangangailangang manalangin. Palagi siyang nakadarama o nakakakita ng dahilan upang magpasalamat sa Diyos. Siya isang tao na may malinaw na kamalayan sa kanyang inadequacy at may malinaw na kamalayan sa kanyang total dependency upon God. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 3 and the verse is 5, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Now, itong sense of inadequacy na ito at ang mataas niyang pagtingin at pananalig sa magagawa ng Diyos ang siyang dahilan ng kanyang madalas na pananalangin at pagpapasalamat. Kung dama mo na hindi mo kaya sa sarili mo, dadalas ka nga sa presensya ng Diyos. Kung nakikilala mo siya na siyang may kakayahan na tumugon sa kung ano man ang pangailangan mo, dadalas ka nga ng paglapit sa Diyos. Without looking around or looking beside you, to the person beside you, do your own reflection. Kamusta ba ako sa bahaging ito ng pananalangin? Daman-dama ko ba? Hindi eh. Magsisinungaling ang marami sa atin pag sinabi nating ayos eh. I mean, ang marami sa atin. Paggising mo pa lang, kumpleto ng agenda mo eh. At pagtapos ng araw, nakalimutan mo eh. Madalas, ang paglapit sa Diyos, ni ang magpasalamat sa Diyos. Interestingly, ang ganitong emphasis ni Paul sa pagpapasalamat ay hindi lamang sa talatang ito matatagpuan. In fact, meron lamang namang 4 na chapters ang Book of Colossians. At sa 4 na ito na kabanata ng Colossians, malimit nating makakasalubong. Either ine-express ni Paul dito ang kanyang damdamin ng pagpapasalamat o di kaya na may inaatasan niya ang iba na gawin ito. Ilan sa mga halimbawa doon sa Colossians chapter 1 verse 12, giving thanks unto the Father which hath made us meet or worthy to be partakers of the inheritance of the saints in light. O doon naman sa chapter 2, Colossians 2:6-7, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as we have been taught, abounding therein with thanksgiving.
Doon sa chapter 3 of Colossians, verses 15 and 17. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be thankful. Napakahalaga kay Paul ang diwa na ito, itong damdaming ito na hindi siya nasisiyahan, na siya lang ang may pusong sagana sa pagpapasalamat. Gusto niyang makita na gayon din ang diwa, ganon din ang disposisyon na mga kapatid sa Colossus. Kaya sabi niya, you be thankful. Maliban sa napakababaw na thank you Lord sa social media, talaga bang lumapit ka sa Diyos, ikaw lang, sa presensya niya na namamangha, napakabuti mo, Panginoong Diyos. Malaki po ang pagkakaiba ng mukha na ating nire-representa o pinepresenta sa harap ng ibang mga tao at kung sino tayo talaga sa harapan ng Diyos. And what matters to God is who we are, what we are in secret, alone, when we are alone with God. Amen? So again, Colossians 3:15, let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. 17, whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Napansin niyo ba yan? Whatsoever you do in word or deed, whatsoever you do, kahit ano pa yan. Whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Walang lugar ang sarili nating pagpapalalo kung klaro sa atin na ang lahat galing sa iyo. Amen? Napakabilis nating ipagmalaki ang na-accomplish natin. Napakabilis nating ipagmalaki ang kasalukuyan nating social status, etc., etc. Pero isa lang ang problema, nakalimutan natin kung saan nanggagaling lahat yan. And finally, doon sa chapter 4, verse 2, continue in prayer and watch in the same. Continue in prayer. Yan yung admonition. Admonition to eh. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. O natuloy na lahat. Maliban sa maayos na buhay, pananalangin at pagpapasalamat. Amen? Pakalungkot. Kaya ako, ang talagang mahalaga para sa akin, hindi naman yung estado mo sa simbahan, tumutugtog ka ba, nangangaral ka ba, leader ka ba sa simbahan, wala sa akin yun eh. Ang mahalaga, sino ka? Habang inuobserbahan ka, ng mas malapitan ng mga tao sa paligid mo. At lalo na, sino tayo sa presensya ng Diyos. So, sabi ko nga, kahit saan tayo pumunta sa Colossus, prominente ito, patunay lamang na si Apostle Paul ay mayroong very high sense of gratitude to God. Because it permeates the whole book. Paulit-ulit. Di ba kung ano lagi yung bukang bibig mo, yun yung importante sa'yo. At para kay Paul, ang importante ay ang i-frequent natin ang presensya ni God in prayer at ang magpasalamat sa Diyos. Pero dito po sa particular sa ating passage, ano po ba ang nagbunsod kay Paul na magpasalamat sa Diyos? Ang sabi po niya, going back to Colossians 1, beginning verse 3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ. And then let us skip to verse 4. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints. Sinasabi niya yung dahilan
Bakit siya nagpapasalamat sa Diyos? Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints. Verse 5, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. So nagpasimula po, malinaw dito sa ating mga binasa na nagpasimulang manalangin nang may kasigasigan si Paul para sa mga Colossian believer nang mabalitaan niya kung paano kinakitaan ang mga ito ng bunga ng biyaya ng Diyos. And I share this conviction and value system. Well, masaya ako kung bago damit mo, masaya ako kung mayroon kang magandang bahay, masaya ako kung nakagraduate ka o nakapasa halimbawa sa isang examinasyon, etc. Masaya ako, pero alam ninyo, ang talaga magpapasaya sa akin ay yung nakikita ko na binabago ka araw-araw, yung binabago tayo araw-araw, na lumalago tayo, na lumalalim tayo, na naiiba ang ating, nakikitaan tayo ng maturity in our decision making, etc., etc. Yung kung gaano kahalaga sa iyo ang Diyos, kung gaano kahalaga sa iyo ang gawain ng Diyos, yun ang talagang nagpapasaya sa isang pastor na nagpapahalaga sa Diyos. At yun ang nagpasaya kay Paul. So muli, nabalitaan niya kung paano kinakitaan ng mga ito ng bunga ng biyaya ng Diyos. Yung bunga ng biyaya dito, ang ibig sabihin, kinakitaan sila ng pananampalataya. Andun yun sa ating text, pag-ibig at pag-asa. At ito kay bunga ng pakikinig nila at pagkaunawa nila sa gospel. Interestingly, mga kapatid, Paul have never met these people. Hindi niya sila kilala eh. Nabalitaan niya lang. Naibalita sa kanya kung paano kumikilos ang Panginoon sa kanila. And another interesting thing, si Paul ay isang Jew, at itong mga Colossian mostly ay mga Gentile. Pero regardless, nasisiyahan siya. Oh, mga kapatid. 2024 na. Kamusta na tayo? SGBC. Sa ating mga pagpapahalaga. Huwag mong kunin again. Huwag mong kunin ang iyong sense of value at value system sa social media. Dadayain ka niyan. O sa napapanood mo sa television, o sa nakikita mo sa mga tao sa paligid mo. Ang salita ng Diyos ay maging prominente at sentro sa buhay natin. Yan po. Oh my. Ang pinasasalamatan po ni Paul sa lahat ng ito ay ang Diyos. For the simple and obvious reason na ultimately, alam niya na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mga biyayang ito. Oh yes, ginamit niya sa Epaphras, etc. Pero ultimately, alam niya, Panginoon, ikaw yan eh. Kung nagbabago ang buhay nila, kung lumalago sila, ikaw yan. Kagaya naman ng ating mabasa sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Kasi kung paniniwala ni Paul, ang mga Colossian sa sarili nila, sabi nga self-made. Kung ang mga Colossian sa sarili nila ang may gawa o siyang responsable kung bakit nagtataglay sila ng pananampalataya, kung bakit nagtataglay sila ng pag-ibig sa loob nila, di sana ang kinongratulate niya, sila na lamang. Amen? Bakit naman siya mag-aabala na pasalamatan pa ang Diyos? Kung hindi naman pala ang Diyos
ang pinagmula ng lahat. Pero klaro, we give thanks to God. Every once in a while, may mga kapatid na nagmamahal na nag-aabot sa akin ng financial help. Pastor, alam ko po magpapacheck up ako, sana po makatulong ito. Mali naman, kung pagkatapos kong tanggapin ang sinserong tulong na ito, pag uwi ko sa bahay, sasabihin ko, maraming salamat, Mami, sweetheart. Napaka-generous mo. Generous ang asawa ko, pero in this particular situation, hindi siya nagbigay medical help, kundi ang isang kapatid na concern. So ang dapat ang pagpapasalamat sa Diyos para sa kapatid na ito. Amen? So ganun din. Dapat klaro sa atin na kaya ang pinagpapasalamatan ni Paul ay ang Diyos dahil naniniwala siya na ultimately ang Diyos ang siyang pinagmula ng lahat ng magagandang nangyayari sa mga kapatid sa Colosas. Bukod dito, ang gospel po na kanilang narinig ay hindi lamang nagbunga, hindi lamang nag-produce ng faith and love and hope, kundi ito po'y nagdala rin ng kalaguan sa buhay nila. Hindi huminto, hindi tumirik, nagpatuloy. You see, ano po sabi dito sa Colossians 1:6, which is come unto you as it is in all the world, and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth. Tingnan ninyo yan sa ESV. Doon po sa dulong bahagi ng verse 15, the word of the truth, the gospel, verse 6, which has come to you, the gospel which has come to you, as indeed in the whole world, it is bearing fruit and increasing. Amen? It is bearing fruit and increasing. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng ang gospel ay namumunga. Nagdadala po ito ng pagbabago. Nagdadala po ito ng paglago. Nagdadala po ito ng patuloy pang pagbabago at patuloy pang paglago hanggang dumating ang bawat mananampalataya into maturity. Yan sabi nga sa Colossians 1:28. Isipin po natin. Gawin nating mas malapit sa, let us bring that closer home. Isipin po natin, sa papaanong paraan po, kaya, pwede nating masabi na hindi lamang kinakikitaan tayo ng bunga bunsod ng ating patuloy na exposure sa salita ng Diyos. Mahalaga yun. Naalala nyo kanina, bakit ba na-produce at na-develop ang faith, hope? Bakit? Sa pakikinig ng salita. So ang patuloy na exposure to the preaching, honest, sincere preaching of God's Word ay inaasang magbubunga ng patuloy na paglago, patuloy na paglalim. Mahalaga ang salita pala. At itong bunga na ito ay lumalago para sa kaluwalhatian ng Diyos. So ano ang mas observable and tangible example of that, specifically in our context as a community of believers? Alam nyo, as your pastor, inoobserbahan ko ang marami sa inyo, merong matagal na pero hindi nagmamature. Pero ang karamihan, halimbawa, kung kayo ay humarap sa isang karamdaman, iba na yung inyong pagtrato dito. May kapayapaan na. Naniniwala na
Ang Diyos ko ay may control. As you ask for a prayer, ultimately, sasabihin ninyo, pero payapa naman po ako eh. Whatever happens, ang Diyos po ay gumagawa ng mabuti. Things like that. Amen? Yan ay tangible na ebidensya. May nangyayari, may ginagawa sa inyo ang salita ng Diyos. And that makes me and the rest of our leaders very, very happy and thankful to God. Yung generosity ng bawat kapatid coming from the pandemic. I was just sharing to the Labo family how, they have been used mightily by the Lord. Sa pagkakaroon natin ng ating worship hall. Panahon ng pandemic yun. Karamihan ay nagtitipid. Ang marami na wala ng trabaho. Ang hirap mag-building project sa panahon, nakapos ang marami. Pero baliktad ang nangyari. Nag-provide ang Panginoon. Well, hindi kasama dito yung alam mo sa sarili mo, nagkulipot ako. Ay, hindi ka kasama. Nagdamot ako. Hindi ka kasama. Pero ang bawat nagtapat, I'm telling you, hindi pwedeng sabihin ng isa, well, kung hindi ako mag-share ng bahagi ko, hindi uusad yung gawain. Well, umuusad ang gawain. Because it's God. It's all about God. You see. Everyone else is dispensable. Amen? Amen? Lahat tayo, sandali lang sa buhay na ito. I was telling Brother Simeon, hindi natin namamalayan. We are passing off the scene. Tumatanda tayo. Sana tumatanda na may pinagkatandaan. Pero salamat sa Diyos. As I meditate on this, ako nasisiyahan eh. Sabi ko, Panginoon, hindi in vain ang mga pagtuturo ng salita ng Diyos dahil again, generosity and our finance people could attest to that. Hindi lang siya nag-provide, patuloy na nagpo-provide. Higit pa sa inaasahan. Yan ay dahilan sa kinikilos ng Diyos ang puso ng bawat isa. Lumalago. Ano pa? Yung faithful na pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa pulpito ito, as I reflect back and review some of the recorded audios of my sermons way back, ay alam kong malaki ang pagbabago ngayon. You see, may ginagawa ang Diyos kahit sa pulpit ministry. Amen? At yan ay dapat ipagpasalamat. Yung willingness ng maraming kapatid na paggamit sa Diyos. One time, very, very, very recent, may isang kapatid ang kinausap natin at sabi ko sa kanya as we pray to the Lord, he led us to talk to you. At ipinaisip niya sa atin ang isang ministry kung saan pwede kang maging kapakinabangan. Pwede kang magamit. At ang sabi niya, Pastor, hindi niyo po alam, may dala akong letter dito. Tungkol saan ang letter? Kinabahan ako eh. Letter of resignation kaya to? O letter na nagpapaalam, ayaw na sa SGBC? Tungkol saan niyang kapatid? Ayaw ko pang kunin eh. So, kinuwento niya yung nasa loob ng letter. Alam po ninyo, ine-express ko sa letter na yan yung aking frustration kung paano ko gagamitin ang Panginoon. Gusto kong paggamit sa Panginoon po eh. At bago nyo nakuha yung letter, kinausap nyo na ako. Kaya tuwan-tuwa siya. Hindi pa namin nababasa yung letter. Answered prayer na siya. Sabi ko, amin na. Maganda laman yan. Babasahin namin pag-uwi. You see, habang ang iba'y umiiwas na kasangkapanin ng Panginoon, merong mga lumalago na generous enough and selfless enough. How can I be of use?
And for that, we have no one to thank but God. Amen? Oh, praise be to God. Ang mga walang pakialam, maiiwan sa pag-usad ng gawain ng kanyang kaharian. Ang bawat isa na nais pagamit, ang bawat isa who is willing to spend and be spent for the glory of God will continue on. Maaring, walang katiyakan kung maikli o mahaba ang buhay eh. Pero, ang tanong, naging kagamit-gamit ba ang iyong buhay? Kinakitaan ba ng tunay na paglago? Kinakitaan ba ng patuloy na pag-uumapaw, paglago? Just to remind you, again, it is bearing fruit and increasing. Praise be to God. Yung iba, status ko eh. Okay na ako. Eto na ako eh. Ala na, hanggang doon na lang. At nag-abala na sa kung ano-ano maliban sa pag-usad ng kanyang kaharian. I'm sorry, very, very sorry for these people. And nawa, hindi tayo kabilang sa gayon. Now, bukod pa po sa mga ito, ang gospel na nagawang masaturate ang buong church sa pamamagitan ng matyaga at consistent na mga pagtuturo, pangangaral at pagtutuwid, bahagi yun eh. Pag-aaplika sa buhay ng buong community, ito po ay ipinalalaganap din ng may buong katapatan sa lahat ng dako. Kasi, klaro, kailangan ng lahat ang gospel. Amen? Andun yun. Going back to Colossians 1:6, which is come unto you as it is in all the world. Hindi makitid ang pagtanaw. Hindi yung tayo lang sa simbahang ito and no one else. Hindi. May concern. Kamusta na? Ang mga nangaliligaw, kamusta na? Ang mga unbelievers, hindi lang within our immediate neighborhood, kundi kung saan pwedeng makarating ang gospel. Nakakatuwa, isang kapatid, sabi niya, sana po mas mayroon tayong more vibrant reaching out program. At hindi ako nayayamot pag may magaganong diwa. Natutuwa ako. Yes, that's the reason why we are bringing back our Bible conference. Sapagkat yan yung panahon where we try to evangelize the people that we know, etc. So ang gospel lamang. Bakit? Anong pwede magtulak sa atin para gustuhin na hindi lamang tayo ang baguhin ng gospel, kundi maging ang iba? Kasi po, ang gospel lamang ang may kapangyarihang makapagpalaya sa sino mang inaalipin ng anumang uri ng kasalanan. Kasi po, ang kaliwanagan ng gospel lamang ang maaaring pumukaw at sa pusikit na kadilimang nananahan sa pag-iisip ng mga nasa kamalian. May ganitong kapangyarihan po ang gospel na magdala ng pagbabago sa sino man sapagkat ito ay gospel ni Kristo. And that's where the secret lies. Hindi siya basta kahit anong gospel. Ito ay gospel o ebanghelyo ni Kristo. Sino si Kristo? Ang makapangyarihan sa lahat at pinakadakila sa lahat. Higit pa sa sapat na dahilan niyan, mga kapatid, upang tayo'y maging mapagpasalamat at masigasig sa pagpapalaganap nito. Amen? He is worthy to be known. Hence, we have all the reason and the encouragement to share this wonderful gospel. Yan lang ang hope na hinahanap ng maraming naliligaw. Sinubukan na nila lahat. Walang magbigay sa kanila ng tunay na meaning. Offer to them, share to them the gospel, which is mighty to save to the uttermost.
Amen? Anong klaseng Kristo itong ipinakikilala natin sa mga hindi nakakaunawa? Si St. Paul din, si Apostle Paul din, sa Colossians 1, verses 16 and 17, "For by Him were all things created that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. He is," meaning Christ, "is before all things, and by Him all things consist or exist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence." Amen? Reflection lang ng konti. Bukas, Monday. Kamusta? Sino ang may preeminence? Monday and ensuing days after that. Mag-reflect tayo. Parang siya ang dakila ngayon. Kasi worship day. Bukas, sino na? Sinabi ni Tom Wells, allow me to quote him, "The God who is worthy to be known and served for who He is Himself the answer to this world's longings. And those who know Him best are best equipped to serve Him. He is their message. If we have discovered the glory of God in the face of Christ, we must not hold back. The God of glory must be made known." Amen? Saan tayo abala? What preoccupies our mind? Hindi ko sinasabing wala ka na ibang gagawin. Pero isa lang ang klaro sa iyo. May mga bagay na kaya mo ginagawa para sa pagsustina sa iyo, sa iyong maikling pananatili sa lupa. Pero may mga bagay na kaya mo ginagawa sapagkat may walang hanggang relevance. Klaro ba sa iyo which is which? Amen? Minsan, sabi nga, di ba yung simpleng salita, minsan yung sideline ang nagiging main line. And that is, definitely applicable to our Christian walk. Ang mahalaga pala, si Kristo. Ang mahalaga pala, ang salita ng Diyos. Pero pwede kang gumising ng atay ng aga dahil sa trabaho mo. Bagay na hindi mo kayang gawin pagdating sa mga bagay ng Diyos. Amen? Doon pa lang may problema na. You can make excuses pagdating sa Panginoon, pero wala kang excuse pagka boss mo nagsabi, "Now na, punta ka, biyahe kang Tagaytay. Ngayon, ano po ako on leave? Ngayon." Ilang oras, nasa Tagaytay na. Bakit? Sabi ni boss. Tapos sasabihin natin, ang Diyos ang mahalaga. Dinadaya natin ang ating sarili. Akala natin nakukuha sa magmukha nga akong sincere pagka umaawit o pag nananalangin. Walang kwenta yun. Dahil merong isang nakakabasa ng tunay na kalagayan ng ating puso. At kung ano ang lagay ng puso, kahit na paano mo gawing itago yan at isuppress, lilitaw at lilitaw yan. Amen? Hindi pwedeng itago. And finally, Colossians 1 verse 7. Let's move on and read Colossians 1 7 and 8. "As ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declared unto us your love in the Spirit." Saya-saya ni Epaphras. Siya kasi yung talaga nagmi-minister Sabi niya, Apostle Paul, tontuwa po ako sa nangyayari sa mga kapatid na miniministeryuhan ko. Ang response ni Paul ay, nakikituwa ako sa iyo. Tingnan mo yung puso na tama.
Isipin ninyo, ang makapangyarihang gospel na ito na bumabago ng pag-iisip, bumabago ng disposisyon, bumabago ng buhay, nagbibigay pag-asa, ay ipinagkatiwala sa mga mahina at may kapintasang nilalang na kagaya na Epapras at kagaya natin. Think about that. Sino ba tayo para pagkatiwalaan? May ganun pa po tayong diwa? Hindi yung sense of entitlement. Buti nga po, tumutugtog pa ako. O buti nga po, sumasama pa ako sa Bible study. Dami niyong inahanap pa. Umatay na ng Sunday ng umaga, gusto sa hapon pa, gusto may prayer meeting pa. Sobra na yan. Sige, MWL ka lang ding sustinahan ng buhay ng Panginoon. Payag ka? Amen? O kaya Demetro ang ating buhay. Pagising mo sa umaga, nagmamadali ka pa sa LRT. Yun lang nga. Hindi ako nagbibiro. Maaring, tunog nakakatawa yung aking sinasabi, pero come to think of it, nga, no? Anything could happen between now and this afternoon. Di ba? Minsan, nag-aakto tayo na para bagang tuloy lang ang buhay, Oh, brethren, what a privilege kung ikaw ay isa sa mga binigyan ng gayong pagkakataon to share the gospel. Basta ninyo kung ano ang maaaring mangyari. By the way, Tito Claro, going back, ipapansin ko lang sa inyo. She also learned of Epapras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. Sometimes we miss that. You see? Our people, those who labor, those who minister to us, every once in a while, show your appreciation to them. Pwede ba? Hindi puro wala naman akong kinalaman dyan bakit naman? No. Appreciate them. Si Apostle Paul marunong mag-appreciate Sabi niya, our dear, mahal, dear fellow servant who is for you a faithful minister. Let us learn, brethren, to appreciate. Let us pray for our leaders, those who are ministering to our needs. Let us support them. Nagagawa po ba natin yon? Merong kasing parang expectation na, Pastor, pagdating ng Sunday, inaasahan kong tatayo ka dyan, mangangaral, at pagkatapos uuwi na ako, next Sunday, dapat nakatayo ka uli dyan. Mga kapatid, isang araw, gustuhin mo man, maaaring si Pastor Eric o si Pastor Ron, hindi na makakatayo dito. At saka tayo ngayon magbibigay ng napakagandang, napakabulaklak na eulogy. Napakatapat po, napakaganiri po, ala na yun. Iparamdam natin, sapagkat ang mga nagmiministeryo sa simbahan ay tao din na nangangailangan ng encouragement. Every once in a while, let us tap them on their shoulder and say, salamat po. Itong pastor na ito, hindi kami nadalaw. Isang linggo na. Hindi ka nadalaw. How about you remembering them in prayer? Isang taon na. Buhat nung siya ay naalala o sila ay naalala mo. Amen? Bato-bato sa langit, ang tamaan dapat magalit. Ang tamaan dapat tablan. Pero hindi naman po natin kailangang maging pastor o misyonero para maibahagi ang gospel. Hindi po ba? Sipin ninyo kung ano ang pwedeng mangyari kung ang buong iglesia
ay magkaroon ng solidong conviction na ipangaral ang Ebanghelyo. Kasama mo sa trabaho, kasama mo sa bahay, kapitbahay mo. Think about that. Kung hindi lamang ang mga nagmi-ministeryo sa simbahan ang paggagamit sa Diyos, kundi tayong lahat. Mga kapatid, kilusin nawa ng Panginoong Diyos ang ating puso sa mensaheng ating narinig. Lumikha nawa siya ng desire within us, conviction, burden, to also share the gospel sa iba. Punuin nawa ang ating mga puso ng ating Panginoong Diyos ng maraming dahilan para magpasalamat. Ultimately, nawa makilala tayo bilang mga tao na meron lang isang tunay na pinagpapahalagahan. Ikaw, aking Panginoon.